Di ka pa umalis. Hinihintay ko yung last train. Ang swerte ko. Di ka pa kumakain, no? Oo eh. Huwag kang nagpapagutom. Tsaka uminom ka ng tubig. Salamat. Kasi parang kada segundo, may 4 na taong kumakausap sa akin eh. Di nauubos. Lagi meron. Apektado ng katawan mo, pati ang pag-iisip. Delikado rin yung ganyan. Oo nga, no? Tama ka. Ay, lahat ng mga sakit meron mga sintomas. At bawat isa nito, maraming paraan para gamutin. Di ako pwede malito sa mga yun. Pag nagkamali ako, malalagay sa panganib ang iba. Kaya ba, pati ako nakalimutan mo na rin? Kahit minsan di mo ko naalala. Grabe, hindi naman ganun yun. First day ko lang sa consulting room kaya sobrang busy talaga. Sa ibang araw. Ibang araw? Mas magsisipag ako. Mag-check ng records at bibisita sa mga pasyente. Mas pagbubutihan ko pa. Bilin sa akin ng master ko. Kahit pa marami mga kumontra sa'yo, kailangan panindigan mo ang diagnosis mo. At kapag meron daw nag-aanga sa akin, yung sisigaw-sigawan ako tsaka awayin, nako, talagang... Anong gagawin mo? Ano ba, edi tatakbuhan ko sila. Pupunta ako sa... kung nasan yung mga mahal na equipment, doon ako magtatago. Di sila makakalapit. Takot sila makasira eh. Grabe, ibang klase ka rin talaga. Kayong mga doktor, may oras pa rin pala kayo na makipagbiruan, no? Kahit yung mabibigat na sitwasyon, kaya niyong pagaanin. Hindi naman laging ganun. Mahirap din talaga yung ganitong trabaho eh. Pero kahit na ganun, gusto ko pa rin maging magaling na doktor. Lahat ng ginagawa kong pagsisikap at lahat ng hirap, ayos lang sa akin yun. Masaya ako eh. Magiging magaling kang doktor. Ilang beses pa lang kitang nakakasama. Pero ang dami na nating pinagdaanan habang nasa probationary ka. Kakaiba ka talaga. Sa iba, ang trabaho, trabaho lang. Pero sa'yo, buhay mo na to. Para sa trabaho, binibigay mo lahat ng meron ka. Masaya ka pag may nagagamot ka. Sinisiguro mo laging maayos ang pasyente mo. Ang tulad mo may malasakit sa trabaho at pati na rin sa mga pasyente. Siguradong magiging magaling na doktor. Alam mo ba, yung sinabi mo sa akin ngayon, ang pinakamagandang narinig ko ngayong araw. Baka ikaw nga talaga ang soulmate ko. Basta, alam mo na yun. Naiintindihan mo siguro. Sarap kasi pakinggan ang sinabi mo eh. Naalala mo pa? Nung una tayo nagkakilala, meron kang sinabi sa akin bago tayo umalis. Yung tulad ko, hindi pinababayaan. Di ako naniwala nun. Pero ngayon, oo. Dahil ikaw,
dumating ka at di mo ako pinabayaan. Kung ganun nga talaga nangyari, masaya ako. Ilan na naging pasyente mo ngayon? Ngayon, nasa 82 na pasyente lahat. Tapos may naiwan na lang na 16. Ang dami nangyari sa akin ngayong araw. Napuri, tapos napagalitan. Meron pa nga gustong ireklamo ko eh. Bakit naman? Yung pasyente, meron siyang spinous process fractures. Kaya yun, pinatest ko pero wala akong makitang internal o external injury. Di na mawala sa isip ko kung paano niya ako tinignan. Parang wala akong silbi. Alam mo anong sinabi niya sa akin? Mali raw yung diagnosis ko sa kanya. Naiintindihan ko. Nung baguhang pulis pa lang ako, inggit na inggit ako sa mga senior ko. Kapag sumigaw na sila ng tigil, halos manginig sa takot yung mga hinuhuli nila. Kaya nga naisip ko, kailan kaya ako magiging katulad nila? Para hindi na ako malaitin ng ibang tao. Pati na rin ang sarili ko. Ay, naku, pasensya na kayo ha. Pagod na pagod ah. Nakatulog agad sa tren. Tulog ka dito. Tulog na tulog.地铁站的人群，好像你还与我紧紧相依，而我不得不醒来，看着瞬息万变的窗外，在渐行渐远的轨道，至少也曾预料。可是遗憾的不只是错失的邂逅，还有我难以赐予的缺口，无法奢求更加无法平息的声音，想念时别忘了呼吸。Ano ginagawa mo? Wala naman ah. Eh ano to? Eh di cellphone ko.
Pinipicturean mo ako, Ano? Hindi, ah. Ikupustos ka, nakakasisita! Hindi naman talaga eh. Tatawag ako ng pulis! Pulis ka dyan! Tabi ka muna! Tumabi nga kayo dyan! Excuse me lang! Iwan mo ako! Sabi! Na paano ka? Nasaan ba, ma'am? Makikiraan kami! Sir, sige po. dito po! Bilis! Yan pong lalaking yan po yung bastos! Ngayon naman, maglalagay tayo ng catheter mula sa radial artery mo papunta sa coronary orifice mo sa puso. Tapos mag-inject ng contrast agent. Titingnan natin ang lagay ng puso mo. Saka tayo mag-decide kung maglalagay ng stent o hindi, okay? May tiwala po ako sa inyo, Dok. Ililipat po ba natin sa kanan? Kanan, kaliwa, harap, likod. Depende na yun sa'yo kung paano mo gagawin. Pag maayos ang gawa mo, papasok yan. Pero kung hindi, may ipit kung saan. Okay, Dr. Liu. Subukan mo. Sige, tuloy mo lang. Dapat sa tamang artery. May open-ended lesion siya. Hindi yan madaling i-hook. Sige lang. Ayaw na bumaba. Tuloy mo lang. Hindi yan problema. Bagalan mo ng konti dyan. Sige. Tingnan mo kung anong posisyon niya. Yan. Dok, hindi naman po ito malala, di ba? Oo, huwag ka mag-alala. Normal lahat. Kailangan matutunan mo rin kung paano makiramdam sa ganito. Eto. Sa ganyang posisyon, pwede kang umatras ng konti. Tapos iikot mo papuntang kanan. Yan, ganyan nga. Ayos yan. Tama yan. Dahan-dahan lang. Konti pa sa kaliwa, tapos kanan. Magaling. Nararamdaman ko na. Buti naman. Sige, tuloy mo lang yan, ha? Dalhin mo sa sinus. Sige, lapit mo pa. Ayos! Ay, good job. Salamat po. Sige na, inject mo na. Yung contrast agent. First time ko makakita ng pulis na mayroong hinuhuli. Grabe, ang astig pala. Lalo yung sipa mo kanina. Ang galing. Ucha! Tapos pinatumba mo. Nung nabagsak na siya, pinuruan mo sa mukha. Nagdudugo pa rin ngipin mo? Jesus, wala to. Matibay ngipin ko eh. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Sorry. Okay nga lang ako. Nakatulog lang ako sandali kanina. Tapos pagising ko, meron na pala nangyayaring ganun. Nagulat ako eh. Kaya hindi ako agad nakakilos. Eh di sana natulungan kita na hulihin yung bastos na lalaking yun. Baka pwedeng turuan mo ako ng moves mo. Okay na yun, hindi ka marunong. Mas ligtas. Ano ka ba? Di mo kailangan mag-guilty. Ngayon, nalaman ko na ang mga pulis
at doktor tinadhana para sa isa't isa. Isipin mo, nagliligtas ng buhay at isang nagpoprotekta. O, di ba? Ano nangyari sa paa mo? Nasugatan ka ba nung sinipa mo ko kanina? Patingin nga ako. Di tayo bagay. Tapusin na natin to. Ano pa sinasabi mo? Hindi ko ito maintindihan. Hindi pwedeng maging tayo hanggang kaibigan lang. Anong dahilan? Kailangan pa ba nun? Siyempre naman. Kung ginagawa mo to dahil late ako kanina, hindi ko matatanggap to. Dahilan? O sige. Ano nang itsura ko ngayon? Medyo magulo na. Oo, tama ka. Para makipagkita ako sa iyo ngayon, ilang oras din ako naghahanap ng mabibiling damit. At isang oras nag-ayos, para lang maiba naman yung itsura ko. Kung hindi ko sinabi, hindi mo ito malalaman. Kakamadali ko kasi kanina. Sobra ako nataranta. Kaya di ko naisip yun. Hindi kita sinisisi, sinisisi ko ang sarili ko. Magulong buhok ko, sira ang damit ko, pati na rin ang sapatos ko. Nasaktan pa kita. Sobrang pangit talaga ng araw na to. Masyado talaga marami nangyari ngayon eh. Pasensya na. Oo. Pero naisip mo ba, sa trabahong meron tayo, palaging maraming mangyayari sa araw natin. Na-late ka dahil may niligtas kang buhay. Tapos ako may hinuling bastos. Bukas ano naman? Alam kong gusto mo ko. At oo, mas masaya sana kung maging tayong dalawa nga. Pero buong oras mo nasa trabaho ka, halos hindi mo na ako maisip. At ganun din sa trabaho ko, pag may emergency, di kita maiisip. Tapos hanggang sa lumala ng lahat. Hindi ganun yun. Hindi pa lang ako magaling sa trabaho ko. Kaya mabagal pa ako. Nagpanik ako kaya nawala sa isip ko yung ibang bagay. Pwede bang hintayin mo na maging magaling ako sa ginagawa ko para... Eh di mas nadami pa ang pasyente mo na may malalang kondisyon. Kaya mas kakailanganin nila na nandun ka. Wala ka nang ibang iisipin kundi pasyente mo. Mawawalan ka ng oras sa sarili mo at sa akin. Pero sana naman... Bigyan mo muna ako ng pagkakataon. O kahit na... Oras man lang sana... Na magkasama tayo. Meron ba tayo nun? Hindi nga tayo makapag-date ng maayos eh. Paano magiging tayo? Hindi ka man lang ba nangihinayang? Nangihinayang ako. Hindi madali para sa akin na magkagusto sa iba. Kaso lang doktor ka. At ako naman pulis. Wala tayong oras sa isa't isa. Okay na ba itong dahilan para sa'yo? Naiintindihan mo na?
Naintindihan ko na. Buti naman. Sobra akong kinabahan kanina. First time kong nag-solo shift at nag-angiogram. Buti na lang, tinuruan niyo ako ng gagawin. Sarili mong pagsisikap yon. Pero hindi ko po magagawa yun kundi dahil sa inyo. Magkakatrabaho tayo. Tinutulungan kita ngayon dahil balang araw, tutulungan mo ako. Di ba? Una na ako. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi nga tayo pwede. Huwag mo na akong sundan. Ulit-ulitin ko sa'yo na darating ang panahon na magiging tayo ring dalawa. Ano ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko, ha? Narinig kita. Pero di ako sangayon. Di ko tanggap ang dahilan mo. Chow Yang, anong problema? Wala to. Meron na siyang sakit sa pag-iisip. Sabihan mo lang ako. Wala akong sakit sa utak! Pero dito sobrang sakit. Yung puso ko may piniling mahalin. At hindi ko siya pakakawalan. Dr. Liu, yung heart rate po ng pasyente bumabagsak. Alam na ni Dr. Su. Wala siya, di rin sumasagot sa tawag. Yung mga second line, Doctor. Naka-duty sila. Patingin. Bigyan niyo siya ng atropine. Okay po. Bumabagsak na naman. Iturok niyo na. Okay. Stable na siya, Doc. Ano nang gagawin natin? Dalawang posibleng nangyari. May tinamaang blood vessel nung ginagawang surgery. O baka merong namuong dugo sa stent. Parehong delikado. Ipapa-ultrasound po ba o ipapa-catheter? Makikita sa ultrasound kung may bleeding pericardial effusion. Malalaman naman sa angiogram kung may thrombus. Kung nandito si Dr. Su, anong gagawin niya? Hindi ko po alam. Gagawin ko lang kung anong sabihin niyo. Ipa-ultrasound mo. Mamamatay siya pag di tumigil ang pagdurugo. Okay. Teka! Sandali lang! Eto na! Doon ako sa 382! Pasahero rin ako. Patingin na lang po ng Eto ticket po, niyo. sa 382. Okay, salamat.
Sandali lang, itayin niyo ako! Pasahero ako Bakit sa naman 382! sobrang late? Oh, ito na. Sasakay na. Ako na bahala. Aalis na yung bus. Sige, boss. Ako na rito. Ito ang ticket ko. Okay. Bilisan mo, sumakay ka na. Salamat. Humanap ka na ng upuan. Dito ka, may upuan pa dito. Isuot yung mga seatbelt nyo! Eto, Sige, salamat. walang problema. Upo ka. Okay. Walang pericardial effusion. Hindi tinamaan ng coronary artery niya. Mataas ang posibilidad na thrombosis nga. Mas delikado ba yun? Dapat mahanda na natin ang catheter. Asap sana. Sabihan mo na sila. Nagsabi na po ako pero walang available. Maghintay daw po tayo ng mga 30 minutes. Prepare for surgery. Opo. Salamat. Welcome. Ay, pasensya na. Hello, bakit? Buti naman po sinagot niyo na. Yung pasyente natin kanina, mukhang may stent thrombosis. Kailangan niyong bumalik. Bumababa ba ang heart rate niya? Oo, chinek na namin. Kailangan na ng operation. Anong oras ka ba makakabalik? Hindi ako makakabalik agad ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kalahating oras? Isang oras? Basta, kailangan mong bumalik. Ang ibig kong sabihin, wala ako sa Yando. Hindi ako makakabalik. May mas importante pa ba dito? Ay, tigilan mo nga ang pagtatanong. Pasensya ka na talaga. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakabalik. Anong gagawin ko ngayong wala ka? Ganto na lang, i-angiogram mo muna. Siguruhin mo kung thrombus o hindi. Hindi ko kaya yun. Pwede ka mag-opera ng pasyente. Kaya mong gawin yan. Kulang pa ang experience ko. Paano kung biglang... Kaya mo yan. Kung stent thrombosis nga yan, magkaka-myocardial infarction. Nasa 20 to 40% ang mortality rate. I-angiogram niya na. Dr. Liu, handa na po lahat. Sunod na ako. Sige na, gawin mo na. Pumasok ka na doon. Manong, pakito! Manong, pakito! Pakito! Manong, bababa na ako! Manong! Oh, yun ang ginagawa mo! Teka, kailangan ko na bumaba. Ihinto nyo! Nasa highway tayo, hindi pwede. Ano bang pinagsasasabi mo Ibaba nyo na lang ako sa susunod na rest station. Hindi naman tayo hihinto sa rest station eh. Ano? Maupo ka na nga lang Pero doon. emergency to! Manong, please! Emergency po! Hindi naman Hihinto mo lang makaintindi. sandali! Hindi ka Bababa pwede. ako! Sige na po! Hindi ka na doon. Kailangan ko na bumaba! Hihinto nyo na yung bus! Sandali lang naman eh! Balik ka na dito. Sandali lang! Sige na, Manong! Hihinto mo lang sandali! Yan, delikado pa yung Teka, ginagawa mo. teka lang, huwag mo kumatakil. Dahan-dahan lang. Upo ka na doon. Pero meron nga kasing emergency eh. Maniwala kayo sa akin, emergency talaga to. Huwag ka naman manulak. Kailangan ko na bumaba. May emergency. Maupo ka lang, huwag kang gagalaw. Diyan ka lang, okay? Hindi kasi ligtas bumaba dito. Maghintay ka lang. I-video call mo si Dr. Su sa kabilang room. Opo. Okay, simulan na natin. 3 centimeters sa carpal tunnel. Sa pinakamabilis ang tibok ng puso. Pero kung mahina at hindi mo makita, gumamit ka ng ibang paraan. Pwede mong gamitin ang mga daliri mo para hanapin kung nasaan ang puso niya. Hawakan mo siya pero huwag mong titiinan. Pag hawak mo na, pakiramdaman mo at mahanap mo yung pulso niya. Nakita ko na. Okay. Dahan-dahan ilagay mo yung karayom at radial artery. Sabay mong gawin.
Ilang beses ko nang naituro sa'yo kung paano yung gawin. Hindi man magandang lagay niya ngayon. Pero kaya mo pa rin gawa ng paraan yan. Huwag ka mag-overthink. Iturok mo na. Oo na, hindi na tayo pupunta doon, okay? Sunod naman, gumawa ka ng opening. Huwag mo masyadong laliman. Tahimik na nga, di ba? Ano bang problema mo? Siyempre bata to, hindi iiyak. Magana ka na lang din para malaman mo. Buisit ka! Masyadong spoiled yung anak mo! Ano sabi mo, ha? Gagawin ko kung anong gusto kong pagdidisiplina sa kanya dahil anak ko to, kaya wala ko nang pakialam sa doon. anak mo, pero dun sa bahay nyo, hindi dito sa public. Ko naman, Ay, diba? sa kami bang okay ngayon? Yung anak ko, Hindi kayo! Pwede ba manahimik lahat? kayo lahat? May inooperahan kami! Buhay ang nakataya! Tahimik! Bakit bang ingay-ingay nyo dito? Ginugulo nyo yung driver eh! Umayos nga kayo! Pasensya na, tahimik na ngayon. Itapat mo yung camera sa screen. Lapit pa. Yan, okay na. Gawin mo lang kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Okay. Ipasok mo na yung catheter. Okay, ganyan nga. Ipasok mo pa. Papunta sa sinus. Yan. Kailangan mong mag-ingat. Hindi mo pwedeng tamaan yung blood vessels niya. Tama yan. Pag napasok mo na yan, ingatan mo na wala kang ibang tatamaan. Hello? Hello? Ano tatamaan? Dr. Su! Dr. Su! Nurse, ano nangyayari? Doc, mukhang nawalan po ng signal si Dr. Su. Na-disconnect po siya. Tawagan niyo siya ulit. Oy, sir. Pumasok tayo sa tunnel. Kaya walang signal. Babalik ulit yan paglabas dito. Pero wala akong oras. Hindi to makakapaghintay kahit isang minuto. Hindi po namin siya matawagan. Paano to? Hindi ko mapasok. Ay, pasensya na. Nawalan ako ng signal. Sorry. Patingin ulit ako ng screen. Ganto. Pag pinapasok mo yan, ingatan mo yung anggulo at direksyon. Hindi ka pwedeng magkamali. Huwag ka magpapanik. Alalahanin mo yung pakiramdam mo noong una kitang sinalang sa operation table. Yan. Ganyan. Tama yan. Very good. Ikot. Ikot mo. Tama yan. Ikot mo ulit. Teka. Uy! Paano na? Hindi ko madiretso. Masyadong masikip. Pag tinuloy ko, baka tamaan yung ibang ugat. Dr. Liu, na-disconnect po ulit yung tawag. Paano nangyari yun? Bakit naman kailangan ngayon pa? Teka, Doc. Tatawagan ko po siya ulit. Bakit wala na namang signal dito? Teka. Uy. Hey, ano ba kasi itong nangyayari, ha? Wala na namang signal. Wala pa rin Doc, matutuloy pa rin ba itong surgery ko? Dr. Liu? Dr. Liu. Matutuloy. Bitiwan niyo na ang phone. Pagkatapos,
Yung catheter. Palitan nyo na. Uulitin natin. Okay. Teka lang po, dahan-dahan naman po kayo. Hindi po yan nabubuksan. Ganyan talaga yan. Signal. Saan ba may signal? Ay, kailangan ko ng signal. Signal. Ito na pong JL 3.5. Right coronary artery. Buksan ang right anterior coronary sinus ng aorta. Sa harapan ng pasok. Papunta sa right coronary orifice. Pakiramdaman. Pakiramdaman. Akin na yung catheter. Okay. Papunas. Mag-focus ka. At sumunod sa akin. Okay. Hello? Ano na? Kumusta? Ano na nangyayari? Ha? Ano yun, Doc? Anong ibig mo sabihin? Ay, ikaw pala yan. Ba't ka tumawag? Tatanong ko lang sana kung nasa bus ka na. Oo, nakasakay na ako. Ah, okay, sige. Mabuti naman. Tawagan mo ko pag malapit ka na para masundo ka namin sa exit. Hindi tayo pwede mag-sell ng oras. Tong surgery na to, napaka-importante. Buhay ang... Lahat ng surgery importante! Lahat ng buhay mahalaga! Yan na naman siya. Ano naman yan? Pasensya na. Meron kasing nangyari sa ospital. Kinakabahan ako. Dr. Su, ayos lang ba lahat? Sana nga. Dahil kung hindi, malaking gulo to. Pawis na pawis kayo. Dr. Liu, bakit hindi muna kayo magpalit ng damit? Hello? 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 Ay, ano nang balita? Tapos na po ang angiogram. Hindi to stent thrombosis. Yung right coronary stent niya bumabara sa vessel. Nasa ward na puli siya, nagpapagaling. Makaka-recover din po siya kagad. Ang galing mo. Wala akong choice. Nung di na kayang pumasok ng catheter at na-disconnect ang tawag mo, walang ibang tumakbo sa isip ko kundi coronary perforation, pericardial effusion at tamponad na mga pwede makapatay sa pasyente! Halos mamatay na rin ako sa kaba kanina. Sorry. Sorry. Akala mo ba sapat ng sorry mo? Nasaan ka pagkatapos mo akong pilitin na gawin tong surgery na to? Nasa bus. Ano bang napaka-importanteng gagawin mo at nagawa mong abandonin yung pasyente mo dito na alam mong nasa alanganin na sitwasyon? Nasaan ang konsensya mo? Ba't naging pabaya ka? Ang sabi mo, hindi natin iiwan ang mga kasama natin na lumaban mag-isa. Yung pala kasinungalingan lang yun! Oo, tama ka. Umuwi ka na. Kumain ka. Tapos maligaw. Pilitin mong makatulog. Kahit mahirap, pilitin mong matulog. Okay?
Pasok ka na? Oo. Isang Red Bull? Kararating lang ng stocks, di pa nabubuksan. Okay. Sandali lang, ah. Miss, magkano pala sa ganitong cup? 65 po. 65. Ang mahal pala nito. Meron ba kayong mas mura dito? Yan lang po meron kami.